Happy New Year! Napakabulong Panginoon sa atin sa taong ito. Talagang ang kanyang pagpapala ay hindi natin minsan maunawaan dahil 2025 na ay still tayo nakatayo, tayo talagang nade-bless. Hindi sa anumang bagay, kundi yung pagpapala ng buhay, karunungan ng kalakasan. Hindi po ba? So, aware man tayo or unaware sa nakalipas na taon, ay siyempre, andun lahat yung bawat mga plano natin, intention, mga nakalipas na taon ay lahat yun ay naging possible. Yung mga intentions natin, sa ating mga work out natin, mga bagay na pang sarili, at bagay na pang church, sa trabaho, negosyo, andun lahat. Andun ang tulong ng aming Panginoon. Amen? So, palagay ko po ay malaki ang nangyari sa nakalipas na taon, di ba po? Malaki ba? O lumangi tayo? Pareho ba? Praise God! Kasi kapag lumangi tayo, ibig sabihin, malulusong tayo, ibig sabihin. Hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating ibig sabihin, marami tayong na-settle. Marami tayong naganap na talagang yung mga undertakings natin na hindi natin nakayanan, minsan hindi natin alam na nakayanan pala natin. Nakayanan natin. Amen, di ba? So, ang tanong, this New Year po, meron na po ba tayong New Year's resolution ngayong taong ito? Itong pagpasok ng taon? Mula ng January 1, ay nakaisip na ba tayo ng mga gagawin? Nakaisip ba tayo? Huwag na po tayo mag-isip. Kasi ang Diyos po ang gagawa ng kapamaraanan kung ano man yung kanyang kalooban. Amen? Kasi nasa kanya unti-unti po natutupad yan. Pero tignan natin. Tignan natin kung ano talaga yung totoong purpose ng Diyos sa atin sa taong 2025. Diba? Nagsikap tayo na maganap lahat yung mga nangyari sa ating buhay. Trabaho at sa church, siyempre. Kasi po, ang nais ng Diyos sa atin, alam mo ba? Ano ang nais ng Diyos palagi sa atin? Perfect. Perfect. At ito ay ikakabuti natin palagi in a good way. So, sa bawat kinabibilangan natin, ano man ito, trabaho, pamilya, negosyo, church, yung kinabibilangin natin yan, walang ibang inisip ang Diyos sa atin, kundi parating ikakabuti natin. Amen? Palagi, nandun lagi ang pag-iisip ng Panginoon sa atin kung saan tayo mapapalagay ng mas maigit at mas mabuti. Kaya ngayon, ang ating title ngayon ay gawin please. Tapirin, ano lang. In a good way. Insert ko lang yan. Actually, this sharing ko ay sinare ko po ito last year ng January. Ako rin po kasi ang natapat na exhortation last January 7, 2024. So ngayon, kaya siya 2.0. 2.0. So, ngayon, walang ibang inisip ang Diyos sa atin, kundi parating ikakabuti natin. Lahat tayo ay lahat ng gusto ng Diyos sa atin ay lagi tayong malagay sa good way. Ano ba yung good way na yan? Pag sinabi kasing good way, ikaw ay nasa fine situation, ikaw ay nasa nice, or right, or better than average na situation. Or lahat na healthy. Kumbaga healthy yung buhay natin, yung sarili natin, yung mga kalusugan natin, healthy sa ating bulsa, healthy sa lahat ng pangangailangan. Yan ang gusto ng Diyos para sa atin. So ngayon, even po sa batas natin, hindi na kasi tayo nakasakot tayo sa batas eh. Nasakot yan tayo sa gobyerno. Even sa batas natin, sa ating executive branch, sa ating presidente, sa ating politika, buhay, di ba? Lahat yan, lahat ng mga binabalangkas ng mga senators, congress, ng mga batas, palaging ikakabuti ng pamayanan at mamamayan, di ba? Ganun lagi, in a good way. Lagi.
ang batas natin, ang gobyerno natin, ang mga mambabatas natin na lumilikha ng para sa kakabuti natin, how much more ang Diyos sa atin? How much more? Tignan natin, ano ba yung good way na sinasabi dyan? Lahat po, lahat ng mga pending bills natin, nandyan, pending bills sa Senate, ikakabuti lagi ng gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo mga anak ng Panginoon, at tayong anak ng Diyos, lagi tayong kapit tuko. O isang hanggang kumapit tayo sa ating Panginoon. Kung gaano tayo kumapit noong 2024, how much more ngayon? Hindi tayo naman ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. Hindi mo alam sino ang aanuhin mo, tamang i-approach mo, kaliwat kanan, harapan ko, hindi mo na alam kung sino yung totoo. Diba? Pero tayo mga anak ng Diyos, tayo yung pagtitiwala natin, alam niyo yun, iba. Tingnan natin kung paano nagtiwala ang ating tatalakayin today. Manalay tayo lagi sa kapamaraan ng mabuti. Mabuti po palagi. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. Now, ayaw pa rin ito eh. Ayan. So ngayon po, aware ba tayo na nung Old Testament pa lang ay may New Year na? Sino nakakatanda na ating nung January 7, 2024, meron na pong New Year nung Old Testament time pa lang. Sa Exodus 40, ayan ang sinabi ng Panginoon. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. 17. Kaya nga ang tabernakulo'y tinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang balik sila sa Ehipto. So sa verse, kung titignan po natin kasi, by the way, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Amen? So ngayon, tignan po natin. Sa chapter 40 po ng Exodus, yan po yung last chapter ng makikita po natin dyan yung instruction ni Lord kay Moses dun sa tent. Ang tent po kasi ay church tabernakulo. Then, makikita natin yung instruction ni Lord kay Moses para sa tent na kanyang gagawin. Ngayon, sa verse 17, sabi niya, sinabi ko na tinayo ang tabernakulo sa unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon nang umalis sila sa Ehipto. At alam ba natin, kaibigan kapatid, na ang tabernakulo ay nasa center ng mga Israel camp. Tignan natin mamaya. At yung 12 tribes po dyan, nakapalibot kasi. Ito kasi ang tent eh. Yan. Ayan ang tent nung kapanahunan ko ni Moises. Yung tabernacle dyan, ito yung pinaka-center. Yung 12 tribes, nakapalibot dyan. Tignan natin mamaya. Nakapalibot po dyan yung 12 tribes. So ngayon, sa loob po ng 500 years, ang walang ginawa ang Israelites, kundi sumamba or nandyan lang sila sa camp na yan. So ngayon, sa Old Testament and New Testament po, alam niyo po ba na merong 50 chapters na diniscuss ang tent or tabernakulo? Church po ang tinutukoy natin. Church. Tinutukoy ang tabernakulo. Meron 13 chapters sa Exodus, 18 chapters sa Leviticus, 12 chapters sa Numbers, 2 chapters sa Deuteronomy, 4 chapters sa Hebrews. So ngayon, gaano kahalaga ang church? Gaano kahalaga ang tent or tabernakulo na yan? Alalahanin po natin, makikita natin kung gaano kahalaga ang tabernakulo. Ano ba ang tabernakulo? Ito ay church. Amen. Tayo yun. Ngayon, sa kapanahunan po natin. Ito ay house of worship. Amen. Ito ay meeting place for worship katulad ng ginagawa natin ngayon. Ito ay temple or shrine. Amen? Yan po ang tabernakulo. Ngayon, itong tabernakulo na ito na tinutukoy ko during Moses time, ay palabasan po tayo sa Pentateuch o ng 5 books of Moses. Nalalaman natin ang history ng Israelite journey at kung gaano mahalaga ang tent or tabernakulo para sa atin nung ito ay tinayo ni Moises.
Special po, nung particular day, binanggit po nung unang araw ng buwan, dito sa ating passage ngayon, sa last chapter po kasi ng Exodus, ito po, nag-focus po si Moises doon sa itsura ng church today. At ito ang kanyang itinuturo sa atin, kaya ngayon. Kaya po binabanggit ito, mamaya makikita natin ang purpose po ng ating sharing today. Kasi as we look po sa passage, makikita natin yung examples ni Moises na dapat nating pagsumikatan ngayong 2025. Hindi lang sa ating mga personal, importante po ang church. Amen? Amen. Napakahalaga po ng church. So ngayon, sa akin po personally, si Moises po dito ay sobrang best example po siya ng most obedient dahil sa kanyang pagsunod kay Yahweh. And as of now po, itong tabernacle, example po ni Moises ay nanatiling buhay sa atin ngayon, 2025. Tignan natin, meron po talagang pinapagawa si Lord sa atin. And we need to continue this year po. We need to continue this year. The right direction at yan po ang challenge ni Moises sa atin. Now, kung atin pong babalikan yung challenge po, last January 7, 2024. Ito po kasi yung topic ko last year eh. In a good way. January 7 po yan. Ngayon, yan pa rin po, noong January to June 16, ayan po ang itsura ng iglesia natin. Nakita niyo po? Yes. Saan tayo ngayon? Ganyan po ang church natin. Last January 7 to June 16, 2024. Kita niyo? Then, dahil sa kabutihan ng Panginoon, starting January 23, yung mga hinipo ng Diyos ng mga kamay, yung mga ginamit, nagpagamit sa ating iglesia, ayan ang itsura. Starting January 2023. Ayan na po. Ang ganda, di ba? Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon sa ating iglesia. Kaya ganun po siya kahalaga, paano tayo lumalago ngayon? Ito po ay challenge sa atin. Hindi lang po ganito ang gagawin natin this year. Amen? Handa ba tayong magpagamit ngayon? Amen. Challenge po sa atin ito ngayon. Kaya po, inano ko ito kasi ang ganda ng gagawin ng Panginoon sa atin. Kasi importante po ang church. Importante po, napakahalaga ng gagawin ng Panginoon sa atin. Kung atin pong titignan, ang tabernacle, sabi kanina, is a place of worship. Palagi po natin gawin ito ngayon. Palagi po tayong pumunta sa ating mga gawain. So, ako talaga, ang dami kong nangis na gawain. Umuwi po ako sa ating. Pero praise God. Yung ministry ko na yon ay family naman. Family ministry. So, praise God. Although meron akong mga namiss, pero kinamiss ko rin talaga dito sa church. So, sabi ko, sa time din na makumusta, makita, gano'n. Kasi taon na rin, yung mga pagsasama, yung mga gatherings ba, ay hindi talaga natin minsan nami-ministeryohan. Nakikita lang nila tayo sa Facebook, pero literal na nakausap na nila iba. Amen? Kaya nga, literal lang kausap ka ng Diyos kapag nandito ka sa iglesia. Amen. Literal po yun. Yun po ang ibig sabihin dito. Amen? So ngayon po, yan ang tabernacle that time. Napakaganda, di ba? Amen. Kaya natin gawin dito sa church natin yan. Amen. Napapalibutan tayo ng mga tribes. Amen. Iba't ibang sangay, branch na yun ha. Yung mga tribes na yan, siguro branch na ng worship, place of worship. Kaya natin gawin dito sa Las Palmas. Challenge yan sa atin. Napakarami ng phase 8, pag-phase 8, magkakaroon na ng phase 8. Sana naman siguro may phase, pero church, di ba? Phase 5 tayo, phase 4 next year. This year, merong church sa phase 4. Amen? Tingnan natin ang gagawin ng ating Panginoon sa atin. Tingnan natin yung example ngayon ni Moises. Ano ba yung gusto ni Moises sa atin this year, 2025? Amen? Ngayon, you need to decide the right response to thy scriptures. Sabi nga, di ba kanina,
Yung pasimula of this year, we should all decide, as Moses did, to obey the word of God. So, kagaya po ni Moses, siya ay sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Yahweh sa kanya that time. Lahat po ng detalye ay walang na-miss si Moises, di ba? So, simula po ng pag-aayos ng banal na tent, makikita natin din yung sa verse 1 to 15, makikita natin dyan yung ginawa ni Moises yung paglalagay ng Ten Commandments, pagtakot ng kortina, pagpasok ng mesa, lampstand, nandiyan yung paglalagay ng gintong altar at sunugan ng insenso. Andun yung detalye ni Moises doon sa tabernacle na yan na ginawa niya. Kita nyo may usok doon? Ito yung usok. Ito. Yan yung place of holies of holies. Even Moises ay hindi mo nakapasok dyan. Kasi sunog ka talaga kapag pumasok ka dyan. Even Moises, hindi mo nakapasok sa place of holies of holies. Andyan kasi, nag-i-stay ang banal na spirito that time. So ngayon, nandyan din po yung pag-anoint ni Moses kay Aaron at sa kanyang mga anak, nandun yung pag-aayos din ng mga damit na isusuot ng mga priest. So napakadami po. So si Moses, sumunod po sa utos talaga ni Yahweh. So ngayon, how Moses carefully obeyed? Paano siya nag-obey? Paano siya sumunod si Moises? Sumunod si Moises ayon sa pinagutos ni Lord sa kanya. Dahil si Moises ay naka-receive ng word of God. Word from God. Tayo, paano tayo makaka-receive ng word from God kung hindi po tayo nagpupunta sa tabernacle? Sa place of worship? Paano? Paano na tayo mapupunlaan? Paano na tayo matataniman ng salita ng Panginoon? Yun po ang gusto ni Moises sa atin, palagi ang Diyos sa atin, na paano tayo susunod sa pagsunod nga lang? Hindi na tayo makatalima. Paano? Tingnan natin. How carefully Moses obeyed. Moses did exactly what God had asked him to do. Ginawa niya ng eksakto and perfect yung pinag-uutos ng Diyos sa kanya. Moses followed the instruction exactly. Moses was careful about what he did in obedience to the Lord. Ngayon, tignan natin yan. Tignan nyo kung kaano. Ayan. Kung makikita po natin, yung pagsunod ni Moises, nakalatag na lahat eh. Nakalatag na po lahat. Kung nakikita nyo yung highlight ng yellow yan, highlight ng yellow, 7 times po yan na sinabi ng Diyos sa kanya, as the Lord commanded him. Napaka-perfect. So ngayon, tignan natin yung itong pag-obey ni Moses para makapulot tayo ng example. How Moses carefully obeyed. Kung atin pong papansinin ang pag-obey ni Moses, mula yung, sinabi ko kung naka-highlight na yan yung verse 9, 16, 19, 21, 23, 25, 27, and 29. Anong obey yan? As the Lord commanded him. Anong obey yan ginawa ni Moses yan? Exactly and perfectly. Moses was careful about what he did in obedience to the Lord. He followed the instruction exactly, pero madalas kasi sa atin, paano tayo sumunod? Paano tayo sumunod? Sinasabi natin na gusto natin sumunod, pero yung pagsunod natin, ito yung gusto lang natin. Ganun ba tayo sumunod sa ating Diyos? Napangulang nga lang, paano tayo susunod? Susundin mo lang yung gusto mo? Paano ka sa Panginoon? Magulang nga, hindi ka nakakasunod eh. Magulang mo. Yung literal na magulang mo, hindi mo kayang sundin. How much more sa Panginoon? Sa amo mo, sumusunod ka ba ng ayos? Amen. Huwag po tayong sumunod na doon sa terms lang ng condition na gusto natin. Huwag tayong sumunod doon sa nandun ka na sa mahigpit na pangangailangan. Ganun ba tayo? Susunod na tayo, makakakilala tayo, makakaalala tayo sa Panginoon. Pag nandun ka na sa mahigpit na pangangailangan, doon sa iyak-iyak ka na, parang wala ka ng ibang nalalapitan. Ganun lang ba tayo sumunod sa ating Panginoon?
Masakit po ito. Pero, ito yung kailangan i-align natin this year. I-align natin yung pagsunod na totoo. Ano ka ba? Si Lord naman talaga ang gagawa ng kapamaraanan para masunod yung gusto mo. Amen? Amen. Susunod ka lang ba kung merong agreement or arrangement? Di ba? Tira? Oh? Susunod ka lang ba hanggang sa yung parang may expiration lang? Merong duration? Moses, exactly. Obey. Di ba po? Sana sa bawat isa sa atin ay talagang susunod ayon sa command. Kasi dito natin as the Lord commanded him. 7 beses yan. Sa mula verse 16 to 29. As the Lord commanded him. Sana po, sumunod tayo sa command, kagaya ni Moses. Moses obeyed with no doubt. Ganun sana tayo. No doubt. Yes, susunod ako. Susunod tayo without questions. Tayo, ano kasi ito? Ba't ako inutusan mo? Ano kailangan mong gawin? Ano kailangan mong pagawa sa akin? Hindi mo alam ang isip ng Diyos. Iba ang way niya sa pamamaraanan mo. Huwag ganun. Sumunod tayo without question. Sumunod tayo transparently and carefully. Transparent dapat tayo sumunod sa Panginoon. Hindi ka nagtatago. Gusto mo yung gusto mo lang. Tinatago mo kung ano yung lang. Hindi ko ba naman gusto ng Diyos sa atin. Kaya this year, challenge ko sa bawat sa atin. Ano man yung mahalapin natin. Maghirap ka man. Lumagay ka man sa mga alanganin. Pero kung sumunod ka, na alam mo tama yung ginagawa mo, ewan ko lang kung di ka i-direct ng Panginoon. Ganun ang Diyos sa atin. Hindi mo alam kung sa kanya, yung perfect way niya sa iyo. Huwag tayo mag-alinlangan na sumunod. Kung ano gusto niya, maghihirap ako, yes. Pero ang gusto ng Panginoon, inaano ka niya eh, kinukuhan din eh. Siya yung naglilin niya sa'yo. Doon sa kalalagyan kasi yung purpose mo para sa kanya. Never natin i-underestimate yung pagsunod. Amen? Kasi dito, underestimated ko eh. Nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ka ng question. Diba? Alanganin ka, duda ka. Lord, hindi po ganun si Lord sa atin. Si Lord ay pinakasunod tayo kasi nga, yun ang perfect niya na will at kalooban niya sa buhay mo. Amen po ba? Masyado po sensitive kasi si Moises sa pagsunod. Sana tayo is here. Challenge po ito sa atin, sa bawat isa sa atin. Maski yun ka, kabataan ka, nanay, magulang ka, empleyado ka, sundin mo kung ano yung gusto ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Parang mahirap sa atin sumunod Dalas ba? Kasi ito ang turo ng Diyos sa atin ngayon. Napakahigpit ng Diyos, sensitive sana tayo sa pagsunod. Kita niyo yung mga ginagawa ng Diyos sa atin, sa church. Pero mga kamay na kumikilos dito sa ating sa iglesia ng Diyos. Amen. Nakikita po yan ng Panginoon. Huwag kayong yes, andun yung pag-asa, sabi na rin po, topic natin last Christmas. Pero siyempre, ang Diyos ang magdedirect. Now, sa pangalawang puntos, nakita na natin how carefully Moses obeyed. Now, tignan natin how Moses completely obeyed. Kung meron carefully, meron din pong completely. Dapat, sabi nga, sa verse 16, kanina, Moses did all that the Lord commanded him. Take note po dun sa all. Pag sinabi kasi all, everything. Lahat. Sa ibang translation po kasi talaga yan. Talagang lahat-lahat. Ba, nung tayo nanliligaw pa lang. Ako, nung nanliligaw ko, sabi ko, gagawin ko ang lahat. Diba? Sabi natin, may mga pangako tayong old school na. Susungitin natin ng bituin, tatawin natin ng dagat. Diba? Pag-iintip kita, pagsisibak kita. Lahat, sasabihin mo doon sa nililigawan mo. Ganun ba tayo sinunod sa ating Panginoon? Natatawa yung mga youth no? Nakaka-relate siguro sila. Kasi ganyan ang mga pangako ng mga
lalaki pag nanliligaw sila. Amen? Iba po, pag nangako tayo ng mga ganito, sa mga nanliligaw natin, sa mga nililigawan natin, di ba? Sabi ka, gagawin mo ang lahat, mapasagot mo lamang, di ba? Susundin ang lahat ng kanyang sasabihin. Ganun ba tayo? Sinanay yata. Susundin lahat ng kanyang sasabihin. Completely nga eh. Pag sinabi kasing completely, susundin. Now, once we obey completely, kasi nga kung tayo ay nanliligaw, sample po ng panliligaw, kung tayo ay sumusunod, complete sa ating Panginoon, ano ang gagawin na? Di ba yung babae ay nalulugod? Natutuwa? Ganun din ang Diyos sa atin. Once na sumusunod tayo completely and carefully, malulugod ang Diyos. Malulugod yung mga nililigawan natin. At ikaw ay sasagutin ng oo. Di ba? Mag-oo si Lord sa atin. Amen? Kasi nga, completely and carefully. So ngayon, marahil yung iba sa atin, we treat the Bible as like a bouquet. Ibig parang pinipili lang natin yung mga words na gusto natin, pinipili lang natin yung mga susundin natin, never tayong sasagutin ng Diyos. Pag ganun. Buffet style lang ano natin, ang sinusunod nating instruction from the Lord. Ano yung mangyayari sa atin? Di ba? Samantalang yung katotohanan pala, dun sa parts ng Bible, dun sa parts po ng scriptures na meron ng specific command ng Diyos sa atin, na kailangan na natin i-apply sa buhay natin, hindi pa rin natin ginagawa kasi nga hindi tayo completely obey. Di ba? Mayroon parts lang na pinipili natin. Bukay nga eh. Pagkain, gusto mo lang ito, kakainin mo. Hindi pwede. Hindi ka na ng Diyos sa gusto niyang command na sundin natin. Amen? Sabi nga, di ba, all scriptures is given inspiration by God. Di ba? For reproof, correction, instruction, for righteousness. Lahat yan. Lahat ng commandments sa Old and New Testament, nandun po lahat nakapaloob. Instruction and correction. So, ngayon, ang totoong tinuturo po niya at tinitiraman po dito ni Moises ay hindi lamang po friendly suggestion lagi. So, it is a God's word to His people. Sabi nga, it's a perfect treasure of divine instruction palagi. But, kaya nga po, we need to decide na dapat tumugon tayo carefully and completely as much as we can. So, ngayon, masusunod natin yan by God's grace pa rin. So, approaching this year po, alalahanin natin kung paano tayo sumunod carefully and completely. Sa verse 2, ano ko po, ngayon, we need to deepen your relationship with the Savior. Kung meron kang pagsunod ng tama, carefully at completely, dapat meron din tayo neto. Paano natin mapalalim yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? We should be working every day to deepen our relationship with the Savior. Kailangan natin yan gawin. Deepen our relationship with the Savior. Ngayon, sa anong paraan natin siya mapapadipen, mapapalalim yung ating relasyon sa Panginoon? Kailangan, we need to learn more of the person of Jesus. That Jesus is unshakably steady and strong. Ngayon, walang ibang, sino ba yung tinutukoy dyan na person, di ba? Si Jesus. So, sa chapter ano po, di ba, nakalagay dyan, Jesus is unshakably steady and strong. Nung itinayo ang frame na yan, nung itinayo ang tent na yan, ano ba yung ano na yan? Ang sinisimbolize na. Di ba? Ang tent, bago ka makapagtayo ng tent, merong mga haligi. Merong mga frames. Di ba? Ganun po ang building. Katulad yung kaya, no? Ganyan. Ganyan po. At yan ay nagre-represent yung mga haligi, mga frames, ay si Jesus po yan. Siya po ang steady and strong talaga sa buhay natin. Kaya nga ang building natin nakatayo ng maayos kasi may pundasyon, merong haligi at mga frames. Amen?
Ganyan po si Jesus. Kaya titingnan natin si Jesus, siya ay hindi kahit basta-basta nayayanig. Napaka-steady niya. Napaka-stay put lang ng Panginoon. Kung tutusin. Tayo kami nag-religion eh. Di ba? Amen. Tignan natin. So, you need to learn more. And sa pangalawa, you need to live more. Kung meron learn more in the presence of, learn more in the person of Jesus, you need to live. Mamuhay tayo. Live more in the presence of Jesus. You need to recognize that the Lord Jesus is near. Malapit lang si Lord sa ating buhay. Siya ay nandyan. Lalo pag nandito ka lagi sa church, nandito ka lagi sa place of worship. Amen? Dito po tayo, you need, kasi nga, if you want to live more in the presence of Jesus, you need a fellowship with Him. You need to spend every moment you can. Dapat consciously living ka. Nananagin ka na sa church. Lagi mo panahin ang gawain sa Panginoon. Amen? Kapag hindi natin ginagawa yan, hindi tayo lalago, lalalim sa ating relasyon sa ating Panginoon. Nahihirapan talaga tayo na harapin ng 2025 pag hindi natin ginawa yan. Amen? So, ang gusto ng Diyos sa atin, kaya itong tent na to, itong church natin na to, ay pagandahin pa natin, ayusin pa natin. Yan ang challenge. Gamitin natin ang ating time, treasure, and talents this year. It's very mahalaga po ang bagal natin. Amen? So ngayon, take note ha, kaibigan kapatid. Every detail of the tabernacle points out. Laging nagpo-point to some aspect of the Savior. Di ba kanina sabi ko, praise, haliki, lahat yan, kung ating titignan ang tent, nandun po ang Panginoon. Nandun yung ating susunod ng gusto, kasi nga, nung binaba ng Diyos kay Moses, yung command na itayo ang tent, andun yung sobrang pag-iisip. Andun yung sobrang pag-iisip ni Moises kung paano niya susundin yung itayo na yung banal na tabernakulo. Andun yung sobrang niyang pagsisikap na may tayo na maganda at maayos yung tent na yan. Amen? Kasi, itong tinuturo po ni Lord sa atin ngayon na the fulfillment of completion of tabernacle na itong church natin ngayon, in order to do that, we should be working every day to deepen our relationship with the Savior. Gamitin natin ang church as our backdrop to really strengthen your relationship with the Lord. Amen? In order to do that, learn more of the person of Jesus and live more in the presence of Jesus. Kung atin pong i-scan ito, makikita natin yung gaano katibay ang ginawang praise ni Moises. Gaano katibay? Unshakably and steady. So ngayon, kaya po kung sino po ang mag-find rest sa foundation ng praise na ito, ay makakatiyak tayo lagi na solid, steady, and eternally. Sure na po talaga ng Diyos ay gagawa sa buhay mo. Diba? Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Yung pagbuuan po ng detalye kasi ng tent talaga ay napakasalungkot po. Andyan lahat yung karakter, yung Jesus character. Doon sa kabuuan ng tent, makikita natin kung gaano scrutinize, magbusisi yung pagtayo ng tent na yan. Aralin pa natin, tingnan nyo. Kasi ngayon hindi natin masyadong ano yung totoong tabernacle. Itong iglesia po natin ay kita nyo po. Ay sample po natin dyan sa tent na yan. Nasaan kaya tayo? Ilang percent na kaya tayo? Kaya salamat talaga. Hindi po sa atin. Salamat po sa Panginoon. Doon sa hindi po ng Diyos sa mga kamay. Hindi po sa atin, wala po sa atin dito. Sa Diyos sa lahat. Amen. Huwag natin ang kilin sa Diyos lahat. Amen. Amen po ba? Napakaganda. Kaya umasa tayo. As we approach po this year, Jesus is always near. Kaya nga lang paalala, spend more moments with the Lord.
spend more time. Huwag tayo pataksaya ng oras sa mga katutuwang bagay. Sa church tayo magbalagi at iyak po. Ang Diyos ay kikilos sa atin. Now, sa pangatlo, determine your reliance on the Spirit. Ano ba yan? Bakit kailangan natin niyang malaman kung paano tayo mag-rely doon sa Holy Spirit? We need His presence kasi in us through the person of the Holy Spirit. Just as God dwelt in the Holy of Holies inside the tabernacle, God the Holy Spirit has made our body His temple. So ngayon, now, nakapag-decide na tayo yung tamang response, nakapag-deepen na tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Tingnan natin yung verse 34 ng chapter 40. Nang magawa na ang tordang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Third time po kasi, yung presence ni Yahweh ay visible na pumupunta sa tabernacle. Alam niyo po ba yun? Sinong palabasa sa Old Testament? Yung tent ko na yan, alam niyo po itong Holies of Holies na to, ito, nung Moses time po kasi, merong ulap na visible nilang nakikita. Pumapasok po doon sa Holies of Holies. Nananahan. At yun ang po ang banal na espiritu na nananahan sa atin ngayon sa panahon natin. Imagine nyo yan. Kasi nga, that time po kasi, kailangan kasi natin ito eh. Yung presence po kasi ng Panginoon, pupunta talaga. We need His glory to fill us. Pupunta po doon sa loob ng tent, doon sa tabernacle, sa church na tinutukoy. Dito po sa ating church ngayon, ganun po ang Holy Spirit sa atin. Pupunta po sa atin. Eh paano tayo pananahanan kung hindi tayo pupunta sa iglesia? Amen? Ito, sa bahay po ba natin, sinabi na po, yes, merong Holy Spirit. Sa Bible, ang laging pinupunta ng Panginoon ay church, di ba? Yan lagi. Kasi napakahalaga. Yung presence kasi niya, as God dwelt in the Holy of Holies inside the tabernacle, ganun din po, dapat sana tayo mag-dwell tayo doon sa church para tayo ay panahanan ng banal na espiritu. Kung hindi natin gagawin yan, kasi nga, di ba, God, the Holy Spirit has made our bodies His temple. Ginawa na tayong templo. So, paano tayo hihingi ng lakas? Paano tayo mapupuno doon sa mga kakulangan natin sa buhay? Kung hindi tayo pupunta sa iglesia, kulang ka na nga, hindi ka pa pupunta sa iglesia. Paano ka mapupuno? Sino ba nagpupuno ng ating mga pangangailangan? Amen? Sino? Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Di ba? Remember po, tayo, yung inahin na manok, di ba? Ganito yan eh. Yung tent daw mo kasi, yung inahin na manok, ito yung good example. Di ba yung inahin na manok, pag bagong panganak yan, lahat ng anak niya, nakaklob doon sa kanyang pakpak. Ganyan po ang banal na espiritu, ganyan ang Diyos sa atin. Amen? Kaya paano tayo pananahanan kung hindi tayo nagpupunta sa Diyos? Paano tayo lilimliman ng Panginoon? So ngayon, we need kasi to ask God to empty our lives that rob His glory. Kasi nga, sa buhay natin sa labas, ayan, maraming mag-rob doon sa kaluwalhatian ng para sa Diyos lamang dapat. Kasi, maraming kalaban, maraming kaaway, maraming atake. Di ba? Yung mga sharing at testimony ng mga kananayan, katatayan, mga youth, makikita nyo paano nirarap ng kaaway. Kasi dun sa testimony pa lang, makikita mo na merong kaaway na nananahan sa buhay niya, sa buhay natin. Nararap, naagaw ng kaaway. Amen? Huwag po tayong magpaagaw. So ngayon, we need His guidance kasi to further us. Paano tayo hahayo? Di ba?
Kapag wala ang Panginoon sa atin, yung wala yung kanyang control, wala yung kanyang direct guidance, hindi tayo kakahayo. Hindi tayo, walang maraming susuwag sa buhay natin. Maraming susuwag na kaaway kung nasa labas ka ng iglesia. Kaya kung filled ka ng Holy Spirit kasi dito ka nagpa-charge sa church, ewan ko lang kung merong makakatulong sa'yo sa labas. Amen? At tingnan natin, napakaganda po kasi yung command ni Lord sa atin this year 2025. So ngayon, sabi ko kasi sa Ephesians 5:18, sabi ni Paul, sa halip ay dapat tayong mapuspos ng Espiritu. And that command po na sinabi ni Paul, it is a continual na, sa madaling sabi po, be filled po this year 2025 without interruption. Dapat, huwag tayo papayag na may interruption na doon sa healing natin. Amen? Napakasarap lang po na alam natin yung direksyon ng Diyos sa atin kasi nag-rely tayo sa Holy Spirit. Amen? So we need His guidance po to further us. Nais po ni Lord na tayo ay umunlad. Jesus wants us to grow economically, financially, materially, socially, mentally, spiritually. Nandun na lahat para tayo i-feel this 2025. Amen? So ngayon, sa verse 36, sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag sa verse 37, kapag hindi tumataas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. So ngayon po, tayo, as anak ng Panginoon, huwag tayong lalakad kung hindi tumataas ang ulap sa atin. Yung banal na Espiritu na lumulukog sa atin, nagbabantay sa atin, nagpo-protect sa atin, nagsishield sa atin, lahat na ng divine works, divine hands ng God ay sa iyo this year 2025. Once na alam mo mag-rely sa Holy Spirit. Amen? You need to rely on the Holy Spirit to order us. Amen? So ngayon, lagi na po, all the things we will need in the coming days for the year 2025, ito po, lagi natin tandaan, yung leadership of God upon our life. Amen. Hindi tayo ang mag-limit sa ating mga sarili, huwag tayong magpalit sa iba, kundi sa leadership lang po ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. So, sa ating conclusion, ano ba yung conclusion na yan? Ayan, ano yung mga naka-highlight? Sa ating conclusion, let us recommit ourselves to the obedience to the Word of God. Let us refocus. Ibig sabihin yan, yung refocus, yung ating pagdideepen, yung relationship natin, yung recommit ourselves, yun yung magdi-decide natin how you completely and carefully. Doon sa huli, and let us rededicate ourselves to the living in the fullness of the Spirit of God. Pag nagawa natin yan, ewan ko na lang kung maligaw ka pa, year 2025. Napakabuti ng Panginoon, amen? Amen. So ngayon, if you do that, if you can do that, it will be a good way to start the new year for year 2025. And to God be all the glory.